All eyes will be at the House of Representatives, where in a couple of hours, we're expecting voting to begin on the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Last week, a panel found probable cause to impeach the Vice President for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Nagbabantay mula sa Batasang Pambansa si Isaiah Mirafuentes. Isaiah, ano ang inaasahan natin mamaya? Yes, may kulang-kulang 2 oras na nga lang ay magsisimula lang ang plenary session ng House of Representatives. At sa plenary session ay posibleng maganap na ang botohan kaugnay nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 3 boto lang may ang pwedeng sabihin ng mga mambabatas, either yes, no at ang pinaka-safe, abstain. Hindi pa man umaarangkada ang sesyon ng Kamara, nagprotesta sa labas ng Batasang Pambansa ang ilang progresibong grupo na pabor sa impeachment. Maliban sa mga ralista, nakiisa rin ang ilang kongresista sa kanilang protesta. Dalhin na ang articles of impeachment sa Senate. Ito ang panawagan natin at ang panawagan ng taong bayan para naman makamit na natin yung pananagutan doon sa nakikita nating kinurakot na pera ng taong bayan. Panawagan rin nila sa mga mambabatas, huwag magpadala sa takot subalit bumoto ayon sa ebidensya. Ang panawagan ng akbayan ngayong araw na ito sa mga members of the House of Representatives, piliin ang tapang. Alam natin itong nakaraang 2 araw, matindi yung pananakot, matindi yung black propaganda, matindi yung mga kasinungalingan na kumakalat. Sa inaasahang botohan mamaya sa Kamara, 2 lang ang pwedeng mangyari. Kapag nakakuha ng 106 votes na pro-impeachment, tatawid na sa Senado ang impeachment ng bise. Pero kung hindi, otomatikong dismiss ang reklamo laban sa vice-presidente. Confident ang ilang mambabatas na malalagpasan pa nila ang 1/3 votes at kakayanin para madoble ito. May dito nga sa House of Representatives ay kaabang-abang ang mga mangyayari sa mga susunod na oras. Pero nauna na nga nagsabi ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sila dadalo sa deliberation kaugnay nga rito at ngunit manunood na lang sila online. At una nga may na mangyayari mamaya ay inaasahan natin magkakaroon muna ng sponsorship na pangungunahan niya ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro at matapos ang sponsorship doon na magaganap ang deliberation o pagbibigyan ng mga mambabatas na magbigay ng kanilang mga opinyon kaugnay nga sa mga laman ng articles of impeachment laban sa vice-presidente. At matapos yan, May, ang pinakahuli, magaganap na ang botohan ng mga mambabatas. May. So Isaiah, it's not a question of if, but how many votes? Ilan ang boto? Yun ang tanong, di ba? Yes, May, tama ka dyan. Yun ang aabangan natin mamaya. Kasi as of now, base sa mga nakausap nating mambabatas, May, sa totoo lang halos lahat sila nagsasabi sa atin na lalagpas sa 106. But the question now, kung gaano kalaki yung magiging boto. Some are saying, especially according to Representative Terry Redo, naabot pa daw ito sa 215, which is doble ng inaasahang boto na, or required votes na dapat makuha dito sa Kamara. Ang sinasabi rin sa atin ng ilang mambabatas, posibleng nasa mga 180 to 190 lang, pero ang target daw mismo ng leadership ng Kamara ay umabot sa 200 votes. May. Alright, aabangan natin yan. 3:00 mamayang hapon. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa.